Bumalik muna tayo ng bahagya sa istorya. Sa sandaling sinabihan ng lalaking may-ari si Machil na maghintay muna sa huling silid na matatagpuan sa ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid doon si Choson upang asikasuhin ang kanilang napag-usapan. Naramdaman naman ng lalaking ito ang matinding pagkadiri kay Machil dahil pinili nito ang isang batang babae na sapat na ang edad upang maituring na sarili nitong anak. Gayunpaman, habang mahigpit niyang hawak ang supot na napupuno ng pera, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki at napalitan ng isang napakalaking ngiti, kasabay ng mariinggit na ang pera mismo ay walang kasalanan sa anumang masamang gawain. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang siyang natigil sa kanyang ginagawa nang ituon niya ang pansin sa pasukan ng gusali, sanhi ng pagdating ng isa pang panibagong kliyente. Sa pagkakakilala niya sa pamilyar na hugis ng aninong yun, agad niyang napagtanto na ito ay ang ating bida na si Sosam. Dahilan upang padabog siyang humakbang patungo sa direksyon ng batang lalaki. Sa sandaling marating niya ang harap nito, naiinis niyang tinanong kung alam ba nitong pipi kung nasaan siya ngayon. Dagdag pa niya nang may matinding panggagalaiti na dapat ay agad na itong lumayas dahil kung hindi ay may mangyayari sa kanya. Bagamat hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat nang ipakita ng ating bida ang isang supot na kanyang hawak. Inialok ni Sosam ang supot na napupuno ng pera habang binabanggit ang pangalan ng babaeng si Eng bilang malinaw na pakay ng kanyang pagdating. Agad namang inagaw ng lalaki ang supot at binuksan ito upang makasigurado kung totoo nga ang laman nito at hindi isang panlilinlang. Sa sandaling masilayan niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata dahil malinaw niyang nakita na ito ay siksik at napupuno ng salapi. Kasunod nito ay ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon, kung saan may malaking ngiti niyang binati si Sosam at magalang na sinabihan na maghintay sa ikalawang silid sa ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid doon si Eng. Habang lubos na nasisiyahan sa perang kanyang nakuha, makikita natin ang pagpapatuloy ng paglakad ni Sosam patungo sa loob ng gusali ng Phoenix Tavern habang unti-unting ipinapalabas ang kanyang masamang aura. Sa sandaling yun, kapansin-pansin din ang unti-unting pagtanggal ng mga bendahe sa kanyang mga kamay habang siya ay nagpapatuloy. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa loob ng isang silid sa ikalawang palapag, kung saan inaayos ni Machil ang kanyang kasuutan matapos ang kanilang kasiyahan ni Choson, na ngayon ay wala ng malay dahil sa matinding pagkapagod. Sa kanyang likuran ay may namumuong anino, na tila walang iba kundi si Sosam na tahimik lamang siyang pinagmamasdan. Nang bigla na lang inangat ni Machil ang kanyang braso habang buong loob na ipinapahayag na marami pa siyang natitirang lakas at hindi pa siya basta-basta matatalo, hindi na mamalayan na sa mga sandaling iyon ay may isang nilalang na tahimik nang nakarating sa kanyang likuran. Ginamit ni Sosam ang pinagtaling mga bendahe upang makabuo ng isang lubid, at sa isang iglap ay inilagay niya ito sa ulo ni Machil nang walang anumang babala. Pagkatapos nito ay mabilis niyang ipinulupot ang mga bendahe sa leeg ng lalaki, at sa sandaling magawa niya yun ay agad niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa sobrang higpit ng tali sa kanyang leeg, hirap na huminga si Machil at desperado niyang sinubukang alisin ang bendahe gamit ang kanyang mga kamay. Subalit sa tuwing sinusubukan niyang alisin ang tali ay mas lalo lamang itong hinihigpitan ni Sosam, dahilan ng paglingon ni Machil patungo sa kanya at pagtanong kung ano ang ginagawa ng bastardo. Sa halip na sumagot, mas lalo pang hinigpitan ng ating bida ang pagsakal sa kanya habang yumuyuko siya palikod upang tuluyan silang matumba, na naging sanhi ng pag-angat ng katawan ni Machil sa ere. Hindi nagtagal ay mabilis na bumagsak ang dalawa sa sahig, at dahil dito ay lalo pang nahirapan si Machil na makawala mula sa mahigpit na pagkakasakal. Napansin ni Sosam na may kaunti pang lakas na natitira ang lalaki, kaya't ipinagpatuloy niya ang walang habas at napakahigpit na pagsakal dito nang walang balak tumigil. Dahil sa matinding paghihirap, unti-unting namula ang mga mata ni Machil habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Kasunod nito ay ang marahas niyang paggalaw. Pilit na ginagalaw ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan upang magpumiglas ng buong lakas. Muli niyang hinawakan ang tali sa pag-asang maaalis ito sa kanyang leeg, habang ang laway ay tuloy-tuloy nang umaagos mula sa kanyang bibig dahil sa kawalan ng hangin. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy lamang si Sosam sa pagsakal kay Machil, at sa paglipas ng mga sandali ay unti-unting lumitaw ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan ang umikot pa itaas ang mga mata ni Machil, habang ang mga mata ng ating bida ay patuloy na nag-aapoy sa matinding galit. Hindi nagtagal ay bumagsak ang isa sa mga kamay ni Machil sa sahig,
malinaw na nagpapahiwatig ng pagkawala ng kanyang buhay, kaya tuluyan ang inihinto ni Sosam ang pagsakal habang siya ay hinihingal ng todo. Agad namang napunta ang kanyang atensyon sa isang kumot hindi kalayuan sa walang buhay na katawan ni Machil. Sa ilalim ng kumot na yun ay naroon si Choson, hubad at tahimik na natutulog na tila walang kamalay-malay sa pangyayari. Nang mapansin ng ating bida ang babae sa loob ng silid, mabilis na lumapit si Sosam upang masilayan ito ng mas malapitan. Umupo siya sa harap nito at tahimik na pinagmasdan ang babae, sinusuri kung ito ba ay tunay na natutulog o nagkukunwari lamang. Habang patuloy niya itong tahimik na pinagmamasdan, naisip ng ating bida na ang babaeng nasa harap niya ay isang herbivore, sapagkat wala itong taglay na lakas at malinaw na hindi rin kayang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panganib. Matapos niyang makumpirmang siya nga ay tunay ngang natutulog, tumayo si Sosam at dahan-dahang lumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Pumunta siya patungo sa dulo ng silid, sa bahaging may kahoy na pader na tila may itinatagong lihim. Sa sandaling marating niya ang lugar na yun ay bigla siyang huminto at tahimik na sumilip sa isang maliit na butas na naroon sa pader. Pagkatapos nito ay inilagay niya ang kanyang kamay sa butas at agad itong tinakpan, na para bang sinasarhan ang anumang maaaring magmula roon. Kasunod nito ay malinaw niyang ipinahayag ang isang utos na ilagay ito sa kanyang inventory, habang may maririnig na mga pagbebembang na nagmumula sa kabilang silid. Matapos maisagawa ang utos, sinabi niya sa sarili na mabuti na lamang at nag-ensayo siya sa paggamit ng inventory dahil nagiging kapaki-pakinabang ito sa ganitong mga sitwasyon. Nakaupo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Machil, dagdag pa niya na paniguradong magiging malaking tulong ito para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Bigla naman siyang napatingin sa kanyang tabi nang mapansin ang paglitaw ng isang status window sa kanyang paningin. Habang masinsinan niyang sinusuri ang nilalaman nito, tahimik niyang sinabi na ang mga nakikita niya ay eksakto sa kanyang inaasahan. Ito ay dahil matapos ang kanyang ginawa ay nakatanggap siya ng experience points. Dahil dito, mabilis niyang naunawaan na ang pagpatay ng mga tao sa mundong ito ay nagbibigay ng ganitong uri ng puntos. At kung sakaling magkaroon siya ng sapat na bilang ng mga puntos, magagawa niyang mag-level up, at ang bawat pag-level up ay nagdudulot ng mas malaking lakas sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang napatingala, habang ang kanyang iminumulat na kulay pulang mga mata ay kumikislap sa matinding pananabik. Inangat niya ang kanyang dalawang kamay at mariing sinabi na ang pagiging mas malakas ay lalo lamang magpapadali sa kanyang pangangaso. At kung magiging mas madali ang pangangaso, mas mabilis din siyang makakakuha ng experience points. Nangangahulugan na sa mundong yun, may kakayahan siyang lumakas ng walang hanggan at walang katapusan. Habang iniisip ang ganitong posibilidad, napatingala si Sosam at napahawak sa kanyang mga mata, kasabay ng pagpapakita ng isang napakalaking ngiti, habang binibigkas na tunay ngang nakakamangha ang mundong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unti siyang bumalik sa kanyang dati. Sa pagkakataong ito ay may napansin siya sa katawan ni Machil, dahilan upang muling mapalingon ang kanyang tingin dito. Kasunod ay inihulma niya ang kanyang mga daliri sa hugis parihaba, at habang nakikita niya sa loob nito ang walang buhay na mukha ni Machil, naisip niya na tunay itong nakakapanghinayang dahil wala siyang dalang kamera. Bigla namang lumipat ang eksena patungo sa labas ng silid, kung saan tahimik na naghihintay ang lalaking may-ari ng gusali habang ang oras ay patuloy na lumilipas. Maya't maya pa ay ang pagdating ng isang nagmamadaling babae patungo sa kanya, halatang hinihingal dahil sa pagmamadali. Ang batang babaeng ito ay walang iba kundi si Eng-eng, na sa pagitan ng paghingal ay agad na nagtanong kung naroon na ba sa loob ang lalaking kanyang pakay. Sa halip na sagutin ng diretso, tinanong lamang siya ng may-ari kung bakit siya natagalan, kasabay ng pagmamadali sa kanya na pumasok na sa loob ng silid, dahil kahit na ang kliyente ay isang pipi ay nagbayad pa rin ito at nararapat lamang na ituring bilang kanilang kliyente. Agad namang pinasang-ayunan ni Eng-eng ang sinabi ng lalaki at walang pag-aalinlangang tumungo sa loob ng silid. Samantala, makikita sa mukha ng may-ari ang unti-unting paglitaw ng pagkainis. Ito ay dahil pansin niya na hindi pa din natatapos si Machil at si Choson kaya natanong niya kung sinusubukan ba ng mga itong gumawa ng anak. Hindi na niya napigilan ang sarili, kaya nagpalabas siya ng isang malakas na pag-ubo upang ipahayag ang kanyang pagkairita. Pagkatapos nito ay mariin niyang kinatok ang pinto habang malakas na nagsasalita, sinasabing matagal na ang lumipas at dapat ay lumabas na rin si Choson, sapagkat may iba pang kliyenteng naghihintay sa labas.
Gayunpaman, agad din niyang binawi ang sinabi at idinagdag na kailangan ding magpahinga ni Matchil matapos ang kanilang ginawa. Sa kabila ng lahat ng iyon, tanging katahimikan lamang ang sumagot sa kanya, na lalong nagpalalim sa kanyang pagkainis. Dahil dito ay kumunot ang noo ng lalaki, iniisip na sadyang hindi siya pinapansin ng mga nasa loob. Sinubukan pa niyang pagalitan si Matchil mula sa kabilang panig ng pinto, subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang may sumulpot na isang napakalakas na pagsigaw mula sa loob ng silid. Dahil dito, dali-dali at sapilitang binuksan ng lalaki ang pinto at pumasok sa silid, habang may matinding pagkabahala siyang nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay si Cho-sun, na bakas sa mukha ang matinding takot habang nakatingala sa isang direksyon. Nang sundan ng lalaki ang tinitingnan ni Cho-sun, siya din ay lubos na nagulat, hanggang sa nanghina ang kanyang mga paa at tuluyang matumba sa sahig. Ito ay dahil sa kanyang nakikita, isang pares ng mga paa na tila sumasayaw sa hangin. Ang mga paang yun ay pagmamay-ari ni Matchil, na ngayon ay nakabigti at wala ng buhay sa loob ng naturang silid.